Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 366. Nagseselos din si Gu Qinyang, ngunit alam niyang wala itong kinalaman sa kanya, at wala siyang karapatang makisali. Bilang karagdagan, si Jiang Shu, Gu Qing at Guman ay mayaman na ngayon, hindi matalino para sa kanya na inisin silang muli. Si Gu Qinxiang ay nagsumikap ng husto sa loob ng mahigit 12 taon upang maging matagumpay na negosyante na may 20 milyong yuan ang mga ari-arian. Habang sina Gu Qing at Guman ay yumaman sa loob ng maikling panahon. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi nila kayang bayaran ang 12,000 yuan. Si Gu Qinyang ay hindi isang idiot, at alam niya na kailangan niyang igalang sila ngayon. Sa makatuwid, si Gu Qinyang ay nanatiling tahimik at nakikinig sa kanyang ina na nagrereklamo sa buong oras. Matapos makipagbitan sa kanyang ina, sinabi ni Gu Qinyang sa kanyang asawa, si Wen Yulan, ang narinig niya mula sa kanyang ina. Si Wen Yulan ay may parehong damdamin sa kanya. Naiinggit siya kay Jiang Shu, ngunit naunawaan niya na kailangan niyang igalang sila mula ngayon. Ang pagbabago ay ang tanging pare-pareho, at ang gulong ng kapalaran ay umikot. Umuwi si Jiang Shu at sinabi kina Gu Qing at Guman tungkol sa nangyari ngayon. Naunawaan nila na malalaman ito ng pamilya ni Gu Qinxiang maaga o huli. Samantala, nag-aalala rin sila na ang pamilya ni Gu Qinxiang ay muling magdulot ng gulo sa kanila. Nang halos alas 10 ng gabi sa Dihao Clubhouse, isang gwapong host ang lumabas sa entablado ng boxing at nagbigay ng maikling pambungad na talumpati. Ladies and gentlemen, welcome sa Dihao Clubhouse. Magsasagawa kami ng isang kickboxing match ngayong gabi sa yugtong ito. Magkakaroon ng 3 boksingero sa ngalan ng Dihao Clubhouse, at maaari mong hamanin ang sino man sa kanila. Kapag nanalo ka, makakauwi ka ng 100,000 yuan. At kung matalo ka, huwag kang mag-alala, wala kang kailangang bayaran. It's a kickboxing match, so we'll set a bet for fun. You may decide the bet ratio, but be careful, kasi kailangan mong bayaran ang resulta kung matalo ka, the host said. Pagkatapos noon, lumabas ang 3 lalaki, nakatayo sa entablado. Ang boksingero no. Isang ay matangkad at matipuno, si boxer no. Dalawang ay isang lalaking may katamtamang laki, habang ang boxer no. 3 ay payat at pandak. Gayunpaman, lahat sila ay mga profesional na boksingero at hindi matalinong husgahan sila mula sa hitsura. Karamihan sa mga tao ay nagpunta rito ngayong gabi para sa larong ito ng kickboxing, kaya marami sa kanila ang interesado sa paghamon. Kasabay nito, iilan lamang sa kanila ang nangahas na itakda ang ratio ng taya, maliban sa mga mayaman o kumpiyansa. Hindi nagmamadali si Gao Yi na hamanin sila, ngunit nagpa siya na makita muna ang kanilang pagganap. Marami sa mga manonood ang umakyat sa entablado upang hamanin ang 3 boksingero, ngunit wala sa kanila ang maaaring manatili sa entablado ng mahigit 5 minuto. Sa wakas, itinakda ng isang lalaki ang ratio ng taya upang sumugal ng ilang sandali, at karamihan sa mga manunood ay tumaya na ang mga boksingero ay mananalo, dahil sila ay mga profesional. Ang resulta ay hindi nakakagulat sa lahat. Nanalo ang boksingero at ang taong nagtakda ng ratio ng taya ay natalo ng mahigit 10 milyong yuan. Matapos ang mahabang panahon, walang makakatalo sa mga boksingero. Mga ad ng Pub Future. Oras na para umakyat si Gao Yi. Umakyat siya sa entablado at hinamon ang boxer no. 2. Gayunpaman, maliban kay Guning at sa iba pang tumaya sa kanya, daan-daang miyembro ng audience sa hall ang tumaya sa boxer no. 2. Ang mga posibilidad ay 1:1. Nang makitang karamihan sa mga manonood ay tumaya sa boxer no. 2. Natawa si Guning. Maaari silang manalo ng mahigit 10 milyong yuan sa pagkakataong ito. Kapag nanalo si Gao Yi, magiging kanya na ang pera. Nanatiling kalmado sina Guning at Qiaoya, habang si Chu Pihan at ang iba ay kinakabahan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laro. Taijun, Taijun, Taijun. Ang mga manonood sa ilalim ng entablado ay sumigaw ng pangalan ng boxer no.
Dalawa upang palakasin ang loob niya, ngunit ang mga tinig na sumusuporta kay Gao Yi ay halos hindi marinig sa acclamation ng karamihan. Sa sandaling nagsimula ang laban, mabilis na kumilos sina Gao Yi at Taijun. Ang mga boksingero sa ngalan ng Dihaw Clubhouse ay patuloy na nanalo ngayong gabi, kaya medyo mayabang ngayon si Taijun, kahit na sapat ang kumpiyansa ni Gao Yi na itakda ang ratio ng taya. Agad na sinaktan ni Taijun si Gao Yi, ngunit hindi siya iniwasan ni Gao Yi. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Taijun na parang kidlat. Ikinagulat ng madla ang eksena. Wala ni isa sa kanila ang makapaniwala sa kanyang mga mata. Jesus! Imposible! Totoo ba? Sumabog ang mga manonood sa usapan. Mga ad ng Pub Future. Wow! Napakagaling ni si Howran at ang iba ay sumigaw sa pananabik. Namangha rin si Taijun, at nagpumiglas na tanggalin si Gao Yi. Si Taijun ay isang profesional na boksingero, kaya hindi siya nagawang talunin ni Gao Yi sa loob ng ilang segundo, ngunit hindi pa rin naging madali para kay Taijun na alisin ang kontrol ni Gao Yi. Sa ngayon, hindi nang ahas si Taijun na hamakin si Gao Yi, dahil napagtanto niyang nakatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Pagkatapos, buong puwersang inatake ni Taijun si Gao Yi. Ang kanyang mabibigat na kamao ay tumama kay Gao Yi nang walang pag-aalinlangan. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Hindi sinalubong ni Gao Yi ang kanyang mga kamao, sa halip ay humakbang paatras. At nang tumutok si Taijun sa pag-atake kay Gao Yi gamit ang kanyang mga kamao, sinamantala ni Gao Yi ang pagkakataong sumipa. Itali ang binti ni Jun. Bagamat sinubukan itong iwasan ni Taijun, sinipa siya mismo sa guya. Hindi siya agad natambak, bagkus ay napaatras siya ng ilang hakbang, at sumakit ang kanyang guya. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Sa loob ng maikling panahon, kapansin-pansing mas mahina si Taijun kaysa kay Gao Yi, na nagdulot ng pagkabalisa sa mga tumataya sa kanya. Muli silang sumigaw para palakasin ang loob niya. Taijun, lumaban ka. Taijun, lumaban ka. Taijun, lumaban ka. Naunawaan ni Taijun na hindi ito magiging madaling laro sa pagkakataong ito, at galit din siya. Nabawi niya ang kanyang balanse at inatake muli si Gao Yi gamit ang kanyang mga kamao at sipa sa parehong oras. Agad na nag-react si Gao Yi at mas mabilis kumilos kaysa kay Taijun. Halatang mas magaling si Gao Yi kaysa kay Taijun sa pakikipaglaban. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mabibigo si Taijun. Nang ang lahat ay may ganoong ideya sa isip, si Taijun ay pinaalis ni Gao Yi sa entablado ng may malakas na tunog. Nanalo si Gao Yi. Oo. Oo. Walang mas nasasabik kaysa kay Howran at sa kanyang mga kaibigan. Madali silang nanalo ng marami ngayong gabi. Mula sa simula hanggang sa huli, si Yumixi ay labis na kinabahan, ngunit sa kabutihang palad, siya ay isa rin sa kanilang mga nanalo. Ano? Bakit hindi ako tumaya kay Gao Yi? Sino ang nakakaalam na siya ang mananalo? Muling nag-usap ang mga manonood. At karamihan sa mga manonood ay nagsisi na nagkamali sila ng desisyon. Hinahamon kita, sabi ng boxer no. Isa kay Gao Yi. Si boxer no .1 ay pinangalan ng Dapang. Siya ay 35, matangkad, matipuno at napakalakas. Mas magaling din siya kay Taijun. Kung hindi niya haamon si Gao Yi pagkatapos matalo si Taijun. Gayunpaman, hindi siya 100% kumpiyansa na siya ay mananalo, dahil si Gao Yi ay talagang isang ace fighter. Gayunpaman, naging kapana-panabik nang magkita ang mga ace fighters. Ayaw palampasin ni Dapang ang magandang pagkakataong ito dahil lang natalo si Taijun sa laro. Nabigo man siya, kakayanin pa rin niya ang resulta. Walang problema, ngunit itatakda ko ang ratio ng taya. Tinanggap ni Gao Yi ang kanyang hamon. Hindi pa siya nag-e-enjoy. Oo naman, sagot ni Dapang. Pagkatapos noon, isa na namang round ng pastahan. Gayunpaman, bago ito magsimula, ang madla ay kailangang magbayad para sa huling round.
Sa huling round, nakatanggap si Gao Yi ng 12.652 milyong yuan mula sa mga tumaya sa Taijun at 100,000 yuan na reward. Sa madaling salita, kumita siya ng 12.752 milyong yuan sa kabuuan. Ang lahat ng pera ay inilipat sa bank card na ibinigay sa kanya ni Guning. Sa halip na sa kanyang sariling bank card, dahil mas maginhawa para sa kanya na gamitin ang domestic bank card sa bansang ito. Dahil maaari lamang niyang ilipat ang pera o i-swipe ang kanyang Swiss bank card sa mga partikular na lugar, na hindi maginhawa. Bukod dito, wala siyang balak na kunin ang pera bilang kanyang sarili. Sa kabaligtaran, binalak niyang gamitin ito upang harapin ang negosyo para kay Guning kapag kinakailangan. Bago magsimula ang ikalawang round, napag-usapan ng lahat na may animation kung sino ang mananalo. Bagamat tinalo ni Gao Yi si Taijun, alam ng mga regular na customer ng Dihaw Clubhouse na mas mahusay si Dapang kaysa kay Taijun. Kaya hindi sila nawalan ng tiwala kay Dapang pagkatapos ng kabiguan ni Taijun. Sino sa tingin mo ang mananalo? Mahirap sabihin. Si Gao Yi ay kahanga-hanga, ngunit si Dapang ay hindi mahina at mas mahusay kaysa kay Taijun. Sino ang dapat kong tayaan noon? Naglakas loob si Dapang na hamanin si Gao Yi, kaya dapat maging confident siyang manalo. Tataya ako kay Dapang. Pupusta ako kay Gao Yi. Pupusta ako kay Dapang. Mga ad ng pub future. Sa tingin ko, kailangang maging malakas ang lalaki kung maglakas loob siyang hamanin si Yi. Ano sa tingin mo, boss? Tanong ni Howran, hindi dahil hindi siya naniniwala kay Gao Yi, kundi dahil mas nagtiwala siya kay Guning. Si Gao Yi ang mananalo, sang-ayon na sabi ni Guning. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa EuroEls1N platform. Nagtiwala si Guning kay Gao Yi at lahat ay naniniwala kay Guning. Kaya dahil sinabi ni Guning na si Gao Yi ang mananalo, lahat sila ay tumaya kay Gao Yi. Ginawa rin ni Yumixi. Di nagtagal, nagsimula na ang second round. Ang dami ng taong tumaya kay Gao Yi ay kapareho ng halaga ng tumaya kay Dapang. Sa sandaling ipahayag ng host na nagsimula na ang laban, pinalo ni Dapang ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni Gao Yi. Ang kanyang pag-atake ay mabilis at nagbabanta. Sabay-sabay itong iniwasan ni Gao Yi, ngunit mabilis ding nag-react si Dapang. Lumingon siya sa direksyon kung saan tumalikod si Gao Yi. Ito ay isang tense sandali. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Gao Yi, ngunit diretsyong tinamaan ang kamao ni Dapang. Nang magsalubong ang kanilang mga kamao sa ere, pareho silang napaatras ng ilang hakbang sa lakas. Si Dapang ay talagang mas mahusay at mas malakas kaysa kay Taijun, ngunit hindi ito nakaka-stress para kay Gao Yi. Si Gao Yi ay isang propesyonal na mamamatay, at sinanay ng malupit. Ang mga boksingero na iyon ay halos hindi maihahambing sa kanya. Sa mga sumunod na minuto, marahas na nag-away ang dalawa gamit ang mga kamao at sipa. Sa simula, ito ay tila pantay, ngunit hindi nagtagal ay nakontrol ni Gao Yi. Hindi na malaya ni Dapang na si Gao Yi ay isang mas malakas na kalaban kaysa sa inaakala niya hanggang ngayon. Ayaw niyang aminin, ngunit alam niyang tiyak na mabibigo siya. Anyway, nag-enjoy si Dapang sa kompetisyon kay Gao Yi. Ang ikalawang round ay tumagal lamang ng 1 minuto na mas mahaba kaysa sa una, at si Dapang ay nabigo sa huli. Nang suntukin ni Gao Yi si Dapang mula sa entablado, pumalakpak ang mga tumaya kay Gao Yi. May mga nanghinayang din na hindi sila tumaya kay Gao Yi. Bigla na lang, si Yumixi na sobrang higpit sa budget ay mayroon na ngayong 200,000 yuan sa kanyang bulsa. Hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking pera, at nanginginig ang kanyang mga kamay nang maibalik niya ang kanyang bank card. Pagkatapos ng ikalawang round, nakatanggap si Gao Yi ng isa pang 4.377 milyong yuan mula sa mga tumaya kay Dapang at 100,000 yuan na reward. Hanggang ngayon, kumita si Gao Yi ng halos 20 milyong yuan. Mas mahina ang boxer no. 3 kaysa boxer no. 1. Kaya hindi siya nang ahas na hamanin si Gao Yi, dahil alam niyang hindi siya mananalo.
Walang ibang humamon kay Gao Yi, kaya bumalik siya sa kanilang pribadong silid pagkatapos. Mga ad ng Pub Future. Yi, ang galing mo. Eksakto. Maaari mo ba kaming turuan ng ilang kasanayan sa pakikipaglaban? Hindi sinagot ni Gao Yi ang kanilang mga tanong, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi ito sa kanya. Sige, hahayaan ko siyang turuan ka kung libre siya, sabi ni Guning. Nang marinig iyon ay natuwa silang lahat. Dahil pumayag si Guning, hindi tatanggi si Gao Yi. Hindi naman ito naging problema kung tutuusin. Hindi rin sila nagtagal sa clubhouse at umalis bago mag-12 am. Dahil nakainom silang lahat, ang mga designated driver ng Dihaw Clubhouse ang maghahatid sa kanila pauwi. Sumakay sina Yumixi at Anyi sa kotse ni Chu Peihan. At ang iba pang tatlong lalaki ay kasama ni Haoran, habang sina Guning, Gao Yi kasama si Qiaoya ay sumakay ng taxi diretso sa Fenghua Luxury Mansion. Binili kita ng bagong apartment kung saan ako nakatira, at maaari kang manatili doon, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Gao Yi at Qiaoya. Pagdating nila sa Fenghua Luxury Mansion, hindi kaagad sila ginabayan ni Guning sa loob, sa halip ay dinala sila sa malapit na hotel. Ang apartment ay pinalamutian ng maayos, ngunit walang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin ito nalilinis. Maaari kang manatili sa hotel na ito ngayong gabi at lumipat bukas. Walang problema, sagot ni Gao Yi at Qiaoya. Pagkatapos ay ibinigay ni Guning sa kanila ang mga susi. Ang bago mong apartment ay no. 1,200 at isa sa Zone F, at ang sa akin ay no. 900 at isa sa Zone G. Nakatira kami sa tapat ng isa't isa. Sa kalahating taon, lilipat kami sa kabisera, at mananatili doon. Bumili ng kotse bukas para sa kaganhawahan ng transportasyon. Maaari kang magpasya kung anong kotse ang gusto mong bilhin. Iyon lang para sa araw na ito, at tatawagan kita kung kinakailangan. Walang problema, sagot ni Gao Yi at Qiaoya. Pagkatapos nito, umuwi si Guning. Gabing-gabi na, at tulog na si Guman. Sinubukan ni Guning ang kanyang makakaya na panatilihing tahimik ang kanyang mga galaw upang hindi magising si Guman. Naligo siya at nahiga sa kanyang kama, ngunit hindi siya makatulog. Nang tumahimik na, namiss niya si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi niya ito makontak ngayon. Namiss din ni Leng Xiaoteng si Guning, at sabik siyang umalis sa base militar. Kinabukasan, gaganapin ang taunang kaganapan ng Kamay Beauty Salon. Bumangon si Guqing ng alas 7 ng umaga upang maghanda ng almusal para sa kanyang pamilya. Nang makita si Guning, mas masaya si Jiang Xinyo. Matagal na niyang hindi nakikita si Guning, kaya patuloy niyang kinakausap si Guning. Gayunpaman, hindi naiinip si Guning. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Guning si Jiang Shu, "Tito, nagdulot ba sa iyo ng problema si Gu Qinxiang kamakailan?" Siya ay nakikipagkompetensya para sa isang proyekto ng dekorasyon ng hotel, at inimbitahan niya si Executive Kwan na kumain ng magkasama kahapon upang makakuha ng pagkakataon. Kasama ko si Executive Kwan noon, pero wala akong ideya na si Gu Qinxiang ang tumawag kay Executive Kwan, kaya pumunta ako sa kainan kasama si Executive Kwan. Pagkatapos ay nalaman ni Gu Qinxiang na ako ang boss ng Zuri Construction Material Store. Nag-aalala siyang baka mabadmouth ko siya sa harap ni Executive Kwan dahilan para mawalan siya ng pagkakataon, pero at the same time, umaasa rin siya na tutulungan ko siya. Pero tinanggihan ko siya, sabi ni Jiang Shu. Bagamat hindi nakasama ni Jiang Shu si Gu Qinxiang, hindi siya masama at hindi masamang bibig ni Gu Qinxiang, ngunit hindi rin siya tutulungan. Dahil alam na ni Gu Qinxiang na ikaw ang boss ng Zuri Construction Material Store, sa tingin ko ay dapat alam din ito ng matandang babae. Tumawag ba siya? Tanong ni Guning. Hindi. Baka pinigilan siya ni Gu Qinxiang dahil ayaw niya akong inisin kung sakaling masamain ko siya sa harap ni Executive Kwan. Alam nilang lahat kung anong uri ng tao si Gu Qinxiang. Bueno, natatakot ako na hindi magiging mapayapa ang muling pagsasama-sama ng pamilya,
Bumantong hininga si Guching. Hindi man sila tinawag ng matandang babae para makipagtalo sa kanila, imposibleng tahimik lang siya sa family reunion. Magiging maayos din. Kahit anong sabihin niya, walang kwenta. Hinamak ni Guning ang bastos na pag-uugali ng matandang babae, ngunit hindi siya natakot. Pagkatapos ng almusal, pumunta sina Guching at Guman sa kanilang beauty salon at umalis si Jiang Shu para sa kanyang trabaho. Mayroon ding dapat asikasuhin si Guning ngayon, ngunit hindi siya nagmamadali, kaya't nanatili siya sa bahay kasama si Jiang Xinyo ng mas matagal. Mga ad ng Pub Future. Bandang 10 AM, natanggap ni Guning ang tawag ni An Guangyao. Boss, kakakuha ko lang ng invitation letter from the Cao family, which is the No. Isang richest family in CTF. Mag-host sila ng party kinabukasan, at lahat ng matagumpay na negosyante ay dadalo dito. Umaasa din sila na maaaring magpakita ang tunay na boss ng Shenghua Real Estate. Ano sa tingin mo? Tanong ni An Guangyao. Ayoko pang ma-expose. Maaari kang pumunta sa ngalan ng Shenghua, at sabihin lang sa kanila na ang tunay na amo ay wala sa CTF, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni An Guangyao. Sinabi ni Guning kay An Guangyao ang nangyari sa pamilya ni Yu Mixi at sinabihan siyang maghanda ng kontrata. Pupunta siya sa lugar ni Yu Mixi kasama ang isang abogado mamaya. Pagkatapos makipagbitan kay Guning, agad na hiniling ni An Guangyao sa kanyang sekretarya na ihanda ang kontrata at pumili ng magandang apartment. Tinawagan din ni Li Zewen si Guning at handang lumabas kasama niya. Tinawag ni Guning si Yu Mixi ng una, ang kanyang pamilya ay abala sa pagtatrabaho sa maliit na tindahan ng almusal, kaya sina Guning at Li Zewen ay pinuntahan sila kaagad. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, B1N. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Pagdating nila, pinirmahan ng mga magulang ni Yu Mixi ang kontrata matapos itong basahin. Bagamat pinirmahan na nila ang kontrata, hindi pa sa kanila ang bagong apartment, dahil hindi pa nakapagbigay ng Jehovah Garden ng premises permit para dito. Gayunpaman, nagkabisa ang kontrata, at walang sino man sa kanila ang handang lumabag sa batas. Pagkatapos noon, umalis sina Guning at Li Zewen. Pumunta si Guning sa Kamay Beauty Salon para tingnan ang kondisyon nito pagkatapos. Siksikan sa Kamay Beauty Salon sa umaga, at karamihan sa kanila ay mga VIP, habang marami ang kakapasok lang sa kanilang VIP club. Ang lahat ng mga VIP ay nakakuha ng isang maliit na regalo. At kahit na hindi ito masyadong mahal, hindi ito mura. Mga ad ng Pub Future. Ang ilang mga VIP ay nanalo rin ng kanilang mga premyo, na isang masayang karanasan para sa kanila. Samantala, ang mga pinakaswerteng nanalo ng mga nangungunang premyo ay ang mga jade pendants mula sa Jade Beauty Jewelry. Naiinggit ang lahat sa kanilang paligid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon lamang ng pagkakataon na maglaro ng lucky draw. Hindi nagtagal doon si Guning at umalis noong halos 12 PM. Ilang sandali lang pagkaalis ni Guning sa beauty salon, natanggap niya ang tawag ni Gao Yi. Parehong mahusay sina Gao Yi at Qiao Ya at naayos na nila ang lahat sa loob ng isang umaga. Bumili sila ng itim na Land Rover bilang kanilang transportasyon. Kahit na sina Gao Yi at Qiao Ya ay hinabol ng mga mamamatay na organisasyon, hindi kailanman nawala ang kanilang mga legal na dokumento. Hindi pa nakuha ni Guning ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, kahit na siya ay talagang mahusay na driver. Kung walang lisensya sa pagmamaneho, mas mabuti para sa kanya na huwag magmaneho. Hindi pa kumakain sina Gao Yi at Qiao Ya, kaya sinabihan sila ni Guning na sabay na kumain. Bandang alas 3 ng hapon, isang malaking iskandalo ang tumama sa CTG na parang isang malakas na bagyo. Ang bise-alkalde, si Liu Shikon, ang pinuno ng kagawaran ng transportasyon. Si Wei Chengguan, ang tagapangulo ng grupo ng Hangyan, si Fang Changsheng kasama ang ilang opisyal ng gobyerno na malapit sa relasyon kay Liu Shikon ay sabay na inaresto ng pulisya.
ang kanilang mga kriminal na ebidensya ay unti-unting nalantad. Ang bise-alkalde, si Leo Shikon, ay napatunayang nagkasala ng katiwalian. Ang halaga ng pera na iligal niyang tinanggap ay lumampas sa 1 bilyong yuan, at siya ay sangkot sa pagpatay sa dating pinuno ng Department of Transportation. Ang pinuno ng kagawaran ng transportasyon, si Wei Chengguan ay napatunayang nagkasala ng panunuhol at katiwalian, at ang mga suhol ay pangunahing mula sa Hangyan Group. Ilang iba pang pinuno ng opisina ng gobyerno ang inaresto din dahil sa parehong krimen. Ang chairman ng Hangyan Group, si Fang Changsheng, ay nakagawa ng iba pang uri ng krimen sa nakalipas na 3 taon. Ang mga hotel at restaurant sa ilalim ng pangalan ng Hangyan Group ay nasangkot din sa maraming iskandalo. Ito ay nangyari ng napakabilis kaya't si Leo Shikon at ang iba pa ay naging pipi nang sila ay arestuhin, ngunit imposible para sa kanila na makipagtalo sa harap ng matibay na patunay. Sinubukan ng politikong kaalyado ni Leo Shikon na gamitin ang kanyang kapangyarihan para isara ang iskandalo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging viral na ito sa internet at sa buong bansa sa loob ng ilang oras. Kaya para hindi masangkot sa kaguluhan ito, si Leo Shikon at ang iba pa ay inabandona ng kanilang kaalyado sa politika. Kung tungkol sa ginawa ni Leo Shikon at ng iba pa, ang mga tao ay galit na galit at sinampal sila ng malakas. Nagpareserba si Guning para sa ilan sa mga property ng Hangyan Groups. Gayunpaman, ang mga ari-arian nito ay hindi pa nakukuha at ilalagay para sa auction pagkatapos masentensyahan ng korte si Fang Changsheng. Bagamat may matibay na patunay sa kanilang ginawa, tinatagal pa rin ito para matapos ang mga legal na pamamaraan. Bahagyang napangiti si Guning nang marinig niya ang balita. Hindi naman ito nakakagulat sa mga mata niya. Si An Guangyao, sa kabilang banda, ay lubos na nabigla sa balita. Naisip niya na ang Hangyan Real Estate ay nagdudulot sa kanila ng problema kapag ang Zhengyang Street ay nasa ilalim ng konstruksyon. At siya ay nakahanda pa sa pag-iisip na lumaban kay Hangyan noon. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, ang buong Hangyan Group ay nasa malaking problema ngayon bago pa man nila bubuuan ang Zhengyang Street. Bukod pa rito, tiyak na masentensyahan si Fang Zhangsheng ng kulungan, at walang sino mang makapagpapatakbo ng Hangyan Group sa kasong iyon. Hindi alam ni An Guangyao kung alam na ito ni Guning, kaya tinawagan niya si Guning nang walang pagkakilala. Sinabi ni Guning kay An Guangyao na narinig niya ang balita at inimbitahan siya na kumain ng magkasama ngayong hapon kasama ang kanyang sekretarya, si Zhang Shanjia, at ang kanyang abogado, si Li Zewan. Magkikita sila ng 6 p.m., kaya dumating si Guning kasama sina Gao Yi at Qiao Ya sa restaurant noong pasado alas 5 ng hapon. Sa loob ng ilang minuto, pumasok din si An Guangyao kasama sina Zhang Shanjia at Li Zewan. Hindi nila kilala sina Gao Yi at Qiao Ya, kaya wala silang ideya sa relasyon nila ni Guning. Kaya tinawag nila si Guning na, Miss Gu, sa halip na, Boss. Makiupo ka, sabi ni Guning sa kanila. Pagkaupo nilang lahat, ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa, ito si Gao Yi at siya si Qiao Ya. Pareho silang bodyguard ko at nagtatrabaho para sa akin. Si An Guangyao ang chairman ng Shenghua Real Estate. Ito ang kanyang sekretarya, si Zhang Shanjia, at ang kanyang abogado, si Li Zewan. Tumanggaw sila sa isa't isa pagkatapos ng pagpapakilala ni Guning. Ang bagay ay kukunin ko ang ilan sa mga pag-aari ng Hangyan Group, dahil si Hangyan ay napapahamak pagkatapos ng malaking iskandalo. Nagtitipon kami dito ngayon para ayusin ang deal, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Ano? Kunin ang ilan sa mga pag-aari ng Hangyan Group. Nang marinig iyon, namangha si An Guangyao at ang iba pa. Ito ay isang malaking kita na deal kung sino man ang makakakuha ng ilan sa mga pag-aari ng Hangyan Group, ngunit nangangailangan ito ng malaking halaga ng pera. Hindi makapagbigay ng maraming pondo ang Shenghua Real Estate. At bagamat maraming ari-arian ang Jade Beauty Jewelry, karamihan sa mga ito ay hindi natitinag na ari-arian. Samantala, naunawaan din nila na kailangang paghandaan ito ni Guning dahil sinabi niya ito,
kaya hindi nila pinagdudahan ang posibilidad. Pagkatapos ay idinagdag ni Guning, may bagong construction site ang Hangyan Group sa CTJ. Isa itong malaking living area. At may ginagawa silang bagong shopping mall. Hindi naman masama ang kalidad nito, kaya sa tingin ko ay makukuha natin pareho ang bagong living area at ang bagong shopping mall. Maliban dyan, may 7 pang shopping mall, 6 na 4-star na hotel, at 5 restaurant sa ilalim ng pangalan ng Hangyan Group sa 3 second-tier na lungsod sa Province D. Maaari nating sakupin ang lahat ng ito. Bukod sa mga shopping mall, kailangan nating gawing muli ang lahat ng mga hotel at restaurant na maaaring tumagal ng mahabang panahon. Ang oras ay pera, kaya kailangan nating maging mabilis at mahusay. Gayunpaman, ang kalidad pa rin ang pinakamahalagang bagay na dapat nating laging bigyan ng allowance. Nagulat muli ang lahat sa masusing pagsisiyasat ni Guning kay Hangyan. Mukhang alam niyang magugulo ang Hangyan Group kanina. Kahit na silang lahat ay nalilito kung paano nalaman ni Guning ang tungkol dito, walang nagtanong. Nakakuha na ako ng pahintulot mula sa isang mahalagang figure sa politika. Kaya kung walang aksidenteng mangyari, ang mga ari-arian na iyon ay magiging atin sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning. Nangako si Yan Zenglan sa kanya, at hindi magdududa si Guning. Kahit na may nangyaring aksidente, maaari siyang humingi ng tulong kay Leng Xiaoteng. Anyway, nagpasya siyang kunin ang mga pag-aari ni Hangyan. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Nalaman ni An Guangyao at ng iba pa kung gaano kalakas ang network ni Guning mula nang malaman nila na ang Jade Beauty na alahas ay tatak ni Guning. Sa suporta ng mayor, ilan sa pinakamayayamang pamilya, at ng Qinggang, mahirap para kay Guning na mabaigo sa CTG. Sa makatuwid, ganap na silang naniniwala kay Guning. Sa kanilang mga mata, si Guning ay hindi isang teenager, ngunit isang matalinong babaeng negosyante na nasangkot sa negosyo ng hindi bababa sa 12-dosenang taon. Kapag nakapagdesisyon na si Guning, ang kanyang mga tauhan ay magiging abala sa trabaho 24/7. Mabuti na lang at 3 araw na lang ang pagdiriwang ng bagong taon, at bukas na sila magbabakasyon. Bukod dito, handa silang maging abala, dahil magagamit ito na kumikita sila. Lumipat sina Gao Yi at Qiao Ya sa Fenghua Luxury Mansion ng gabing iyon. Pinabalik nila si Guning sa Zone G at hindi pumunta sa Zone F hanggang sa mawala si Guning sa kanilang paningin. Kumain si Guman kasama si Guqing at ang kanyang pamilya. Naging abala rin ang araw na iyon para sa kanila, at pareho silang pagod. Mga ad ng Pub Future. Ang unang ginawa ni Guning pag-uwi niya ay ang masahihin sila at lihim na inilagay ang kanyang kapangyarihan sa kanilang katawan upang maibsan ang kanilang pagod. Hindi ito isang beses na minasahe sila ni Guning, kaya nasanay na sila. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Kahit pagod sila ngayon, nag-enjoy naman sila, dahil marami sa kanila ang mga VIP ang nag-renew ng membership at marami na rin silang nakuhang bagong VIP pass ngayon. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi naisip na ito ay isang mahusay na tagumpay. Ang Kamay Beauty Salon ay nagbigay ng magandang serbisyo at mga produkto, ngunit ang mga epekto nito ay hindi masyadong halata, dahil wala pang maraming produkto ng pangangalaga sa balat sa merkado. Kaya binalak ni Guning na palitan ang lahat ng mga produkto ng skincare sa Kamay Beauty Salon ng kanyang sarili, kapag naitatag na ang kanyang kumpanya ng gamot. Hanggat ang mga produkto ng pangangalaga sa balat ay malinaw na trabaho, ang mga tao ay handang magbayad para dito. Nako, napaka-busy namin ngayon, at hindi pa kami namimili para sa pagdiriwang ng bagong taon. Bakit hindi tayo sabay na mamili bukas? Nagmungkahi si Guqing. Oh, nakalimutan ko talaga. Biglang natauhan si Guman matapos itong ilabas ni Guqing. Ganoon din ang reaksyon ni Guning. Shu, libre ka ba bukas? Matutulungan mo ba kaming ihatid ang mga bibilhin namin para sa pagdiriwang ng bagong taon bukas? Tanong ni Guqing kay Jiang Shu. Kailangan kong maghintay ng kliyente bukas ng umaga,
ngunit maaari kitang tulungan sa mga paninda sa hapon, sagot ni Jiang Shu. Huwag kang mag-abala, tiyuhin, pagtanggi ni Guning. Maaari akong tumawag at hayaan ang aking mga tauhan na tulungan kami. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Guman, Nay, mayroon akong 2 tao na nagtatrabaho para sa akin bilang aking sekretarya, driver at mga bodyguard. Mag-asawa sila at pareho silang ulila na walang sa kanila, kaya niyaya ko silang mag-spend ng New Year Festival sa amin. Para mamili tayo sa kanila bukas. Nang marinig iyon, nagkaroon ng matinding simpatiya si Guman para sa kanila, at sumang-ayon kaagad. Walang problema, welcome sila. Si Guning ay bumalik sa kanyang tahanan mamaya, habang si Guman ay patuloy na nakikipag-chat kay Guqing sa lugar ni Guqing. Pag-uwi ni Guning, tinawagan niya si Gao Yi at sinabi sa kanila na sabay silang mamili bukas. Sa sandaling malaya na siya, hindi naiwasang isipin ni Guning si Leng Xiaoteng. Anong ginagawa niya ngayon? Napaisip siya sa sarili. Sa sandaling naisip niya iyon, nagring ang kanyang telepono, at ang tumatawag ay si Leng Xiaoteng. Ning-ning, binati siya ni Leng Xiaoteng at parang matagal na niyang hindi nakita. Nanatili siya sa base militar nitong mga nakaraang araw at hindi niya matawagan si Guning o mabuksan man lang ang kanyang telepono para makita ang mga larawan niya, na nagpahirap sa kanya. Nang marinig ang boses ni Leng Xiaoteng, bumilis ang tibok ng puso ni Guning. Nakakasyauting, namiss din siya ni Guning. Normal lang kung ilang araw silang hindi nagkita, pero nag-aalala siya na wala man lang siyang narinig mula sa kanya. Sobrang miss na kita, sabi ni Leng Xiaoteng. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Guning. Miss din kita. Hindi nila tinapos ang tawag hanggang sa nag-usap sila ng 2 oras. Kinabukasan, hindi pumunta sa beauty salon sina Guman at Guqing, sa halip ay namili sila kasama si Guning kasama sina Gao Yi at Qiaoya. 5 upuan lang ang nasa loob ng sasakyan, kaya 5 tao lang. Kaya nanatili si Jiang Xinyo sa bahay. Nang lumitaw ang Guning, Guman at Guqing, agad na lumabas ng kotse sina Gao Yi at Qiaoya at pinagbuksan sila ng mga pinto ng kotse. Hay, Yi at Ya, ito ang aking ina at ito ang aking tiyahin, sabi ni Guning sa kanila. Napakasaya kong makilala ka, binati ni Gao Yi at Qiaoya sina Guman at Guqing nang may malaking paggalang. Kinagagalak kong makilala ka rin. Magalang na sumagot sina Guman at Guqing. Nay, Tia, ito si Gao Yi at ito si Qiaoya, pagpapakilala ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Bueno, sa tingin ko ay maaari na lang namin kayong tawaging Gao at Qiao, sabi ni Guman, dahil mukhang bata pa sina Gao Yi at Qiaoya. Oo naman, sagot ni Gao Yi at Qiaoya. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Pagkatapos noon ay sumakay na sila sa kotse at si Gao Yi ang driver. Dumiretso sila sa pinakamalaking shopping mall sa CTF. Malapit na ang pagdiriwang ng bagong taon, kaya maraming tao ang namimili sa supermarket sa unang palapag. Dati, mura lang ang kayang bilhin ng pamilya ni Guning, pero ngayon iba na ang lahat. Maaari silang bumili ng kahit anong gusto at gusto nila. Si Guqing at Guman ay abala sa pamimili, habang sina Gao Yi at Qiaoya ay tinulungan silang magdala ng mga pakete sa daan. Sa simula, ayaw ni Guqing at Guman na abalahin sina Gao Yi at Qiaoya, ngunit sinabi ni Guning na parehong malakas sina Gao Yi at Qiaoya para tulungan sila, kaya pumayag sina Guman at Guqing. Nang halos 10 AM, natanggap ni Guning ang tawag ni Anchen. Sa sandaling sinagot ni Guning ang kanyang tawag, nagreklamo si Anchen, Guning, ang tagal mong nawala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Kung hindi sinabi sa akin ni Anyi, malamang hindi ko malalaman ang tungkol dito. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau else 1N. Bagamat bihirang makipag-ugnayan sina Anchen at Guning sa isa't isa, hindi nasira ang kanilang pagkakaibigan. May mga kaibigan na palagi mong nakakausap kahit matagal mo nang hindi naririnig. Sige, kasalanan ko.
Libre ka ba ngayong umaga? Bibilhan kita ng pagkain. Medyo nakonsensya si Guning at naisip din niya na oras na para makipagkita kay Anchen. Oo naman. Kahit hindi ako libre, lilinisin ko ang schedule ko para sa iyo. Sabi ni Anchen, na parang hindi na niya hahayaang makatakas muli si Guning. Parang natatawa si Guning, at nagtanong, ano ang gusto mong makuha? Kumain tayo ng steak. Lubos kong inirerekomenda sa iyo ang isang western restaurant. Madalas akong pumunta doon, sabi ni Anchen. Walang problema. Kailan tayo magkikita? Tanong ni Guning. 12, sabi ni Anchen. Mga ad ng Pub Future. Nang sumapit ang pagdiriwang ng bagong taon, nagtipon-tipon din ang mga magnanakaw at tulisan. Saktong paglabas ni Guning at ng iba pa sa supermarket, nakarinig sila ng nakakasindak na sigaw. Isang magnanakaw. Napatingin sila sa boses at nakita nila ang isang binata na tumatakbo sa unahan na may dalang handbag. May babaeng humahabol sa kanyang likuran, ngunit naka-high heels ito at imposibleng maabyutan niya ang magnanakaw. Nakilala ni Guning ang babae, at nagkaroon din ng kaunting sama ng loob sa pagitan nila. Ang babae ay si Qin Yiking, ang nakatatandang kapatid ni Qin Yifan. Bagamat hindi siya nagustuhan ni Guning, si Guning ay hindi isang hater, o masamang tao, kaya sinabi niya kay Gao Yi, Gao Yi, pigilan mo siya. Yes, madam, sagot ni Gao Yi. Inilagay niya ang mga bag sa kanyang mga kamay sa lupa at iniunat ang kanyang paa nang tumakbo ang magnanakaw sa kanyang tabi. Nadapa ang magnanakaw at nahulog ng husto. Agad siyang nakontrol ni Gao Yi at kinuha ang handbag pabalik. Lahat ng tao sa paligid ay namangha sa eksena at tumingin kay Gao Yi nang may paghanga. Tumakbo si Qin Yiking sa kanila at ibinalik ni Gao Yi ang handbag sa kanya. Maraming salamat, sir, sabi ni Qin Yiking. Si Qin Yiking ay mapagmataas at snobbish, ngunit siya ay may magandang asal. Pagkatapos noon, napansin ni Qin Yiking si Guning at nagulat at napahiya, dahil naisip niya ang sinabi niya sa harap ni Guning dati. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Qin Yiking. Bagamat alam niyang siya ang may kasalanan, nag-atubili siyang humingi ng tawad. Walang pakialam si Guning. Tumalikod siya, naglakad palayo kasama si Guman. Gumaan din ang pakiramdam ni Qin Yiking. Pinalaya ang magnanakaw dahil hindi naman siya nagdulot ng anumang pinsala. Nagpatuloy sina Guman at Guqing sa pamimili pagkatapos. Bumili sila ng alak at sigarilyo mamaya. Ang mga sigarilyo ay para kay Jiangshu at ang mga alak ay para sa mga pagkain. Pinili ni Guqing ang mga sigarilyo ayon sa kagustuhan ni Jiangshu. At ang pinakamagandang red wine sa tindahang ito ay 85 lafite, na hindi bababa sa 12,000 yuan bawat bote, at 3 bote na lang ang natitira sa tindahan. Naisip ni Guqing at Guman na ito ay masyadong mahal. Ningning, sobrang mahal. Talaga, parehong namangha sina Guqing at Guman sa presyo. Gayunpaman, sa sandaling sinabi nila iyon, isang boses ng babae ang tumunog sa likuran nila. Ito ay 85 lafite. Kung hindi mo kaya, huwag kang maglakad sa loob. Eksakto, isa pang boses babae ang umalangaw-ngaw sa paghamak. Narinig ito ng mga tao sa paligid at napalingon silang lahat. Nang makita ang mga bagong dating, sumimangot si Guman. Obviously, hindi niya nagustuhan ang mga ito. Oh, hindi ba Guman? Gulat na sabi ng babae nang lumingon si Guman, ngunit kusa siyang nagkunwari at kinukutya si Guman. Ang babae ay tinawag na Xu Xinlan. Siya ang asawa ng may-ari ng pabrika kung saan nagtrabaho si Guman. Ang kanyang pamilya ay mayaman, kaya palagi niyang iniisip na siya ay mas mahusay kaysa sa iba, lalo na si Guman. Nabuntis si Guman bago nagpakasal, at madalas na kinukutya ni Xu Xinlan si Guman dahil dito. Oo, mahinahong sagot ni Guman at hindi siya pinansin. Gayunpaman, hindi papalampasan ng babae ang magandang pagkakataon na ipahiya si Guman sa publiko. Oh, nagbitiw ka ba sa iyong trabaho at humanap ng mas mahusay, para mabili mo ang lahat ng bagay na ito? Oo, ang sagot ni Guman sa kanya.
Nagalit si Xu Zinlan sa ugali ni Guman at nagtaas ng boses, "Guman, kinakausap kita. Ingat sa ugali mo." Si Guman ay malamig na tumingin kay Xu Zinlan at sinabing, "Ms. Xu, kung ayaw mo sa ugali ko, wag mo na akong kausapin." Malaki ang pinagbago ng karakter ni Guman kamakailan, at hindi na niya kukonsintihin ang hindi patas na pag-uugali ng mga tao. "Ikaw." Galit na galit si Xu Zinlan. Sa simula, hindi ipinagtanggol ni Guning si Guman, dahil gusto niyang makita kung kaya ba ng kanyang ina ang sarili niyang hawakan ito. Sa kabutihang palad, nahawakan ito ni Guman ng napakahusay, at nakaramdam si Guning ng kasiyahan para sa kanyang ina. "Impake mo itong 3 bote. Kukunin ko sila," sinabi ni Xu Zinlan sa attendant at tumingin kay Guman ng may panghahamak. Naniniwala siya na hindi kayang bilhin ni Guman ang alak. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. "Babayaran ko ang 3 bote," sabi ni Guning at kumuha ng bank card na ibinigay sa attendant. Mga ad ng Pub Future. Ningning. Gusto siyang pigilan ni Guman at Guching. Bagamat mayaman na sila ngayon, masyadong mahal ang alak. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa Enyo Euro LB1N. "Ayos lang. Namimili kami para sa pagdiriwang ng bagong taon pagkatapos ng lahat." Inaliw sila ni Guning. Dahil iginiit ni Guning, nagkasundo sina Guching at Guman sa huli. "Hiningi ko ang alak bago ka." Tumakbo si Xu Zinlan sa kanila at sumigaw. "Nasaan ang patunay?" tanong ni Guning. "Ikaw." Nairita na naman si Xu Zinlan. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng anuman, nabayaran na ni Guning ang bill. Pagkatapos noon, kinuha ni Qiaoya ang mga bote ng red wine at agad silang umalis. Galit na galit si Xu Zinlan, ngunit wala siyang magawa. Nang humigit kumulang 20 minuto mula 12:00 ng tanghali, halos tapos nang mamili sina Guching at Guman. Si Guning ay may appointment kay Anchen, kaya hindi siya umuwi sa kanila, ngunit hinayaan niya sina Gaoyi at Qiaoya na itaboy sina Guman at Guching pabalik. Ang western restaurant kung saan pupuntahan ni Guning si Anchen ay hindi kalayuan sa shopping mall na ito, kaya dumiretso si Guning dito. Dumating siya sa itinakdang western restaurant 5 minuto bago mag-12 p.m. Hindi pumasok si Guning, ngunit tinawag muna si Anchen. Darating doon si Anchen sa loob ng 2 minuto, kaya nagpa siya si Guning na hintayin siya sa ibaba. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao na hindi nagustuhan ni Guning ang dumating ng mas maaga kaysa kay Anchen. Sila ay sina Qinzing at Chen Ziyao. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Guning ay ang dalawa ay magkahawak kamay na naglalakad. Halatang may nangyari sa pagitan nila. Hindi nila nakita si Guning hanggang sa makalapit sila, at pareho silang napatulala nang mapansin nila si Guning. Sa kanilang pagtataka, biglang lumitaw si Guning sa kanilang paningin. At agad nilang binitawan ang kanilang mga kamay. O para maging partikular, mas malamang na inalis ni Qinzing ang kamay ni Chen Ziyao. Mga ad ng Pub Future. Wala nang namamagitan sa kanya at ni Guning ngayon, ngunit hindi niya sinasadyang nag-aalala na baka magalit si Guning. Si Chen Ziyao ay lubos na hindi nasisiyahan na si Qinzing ay sabik na alisin siya. Alam niyang nagmamalasakit si Qinzing kay Guning, na ikinainis niya. "Bakit ka nandito?" tanong ni Qinzing. "Bakit hindi ako pwede dito?" tumugon si Guning. Naisip niya na medyo katawa-tawa si Qinzing. "Ako." Si Qinzing ay hindi nakaimik, at nakaramdam ng hiya. Tara na. Ayaw ni Chen Ziyao na patuloy silang mag-usap, kaya sumabad siya at hinayla si Qinzing pataas. Hindi natuwa si Qinzing tungkol doon, ngunit wala siyang sinabi. Bagamat nahihirapan siyang abutin at hawakan si Guning, halatang ayaw ni Guning na malapit sa kanya, kaya hindi na siya nagtagal at sinundan si Chen Ziyao na umakyat. Hindi pa naglaon ay nakaakyat sina Qinzing at Chen Ziyao sa itaas ay nakarating si Anchen dito. Nang makita si Guning, nagreklamo si Anchen, "Kung hindi kita tatawagan, kakalimutan mo ba ako?" "Imposible. Alam mo na umalis ako sa CTF nang magsisimula ang bakasyon sa taglamig,
At kababalik ko lang noong nakaraang araw. Alam kong kasalanan ko kung bakit ako naging ganap para tawagan ka, paliwanag ni Guning. Fine, sabi ni Anchen. At naglakad na sila pataas pagkatapos. Tanghalian na at maraming tao sa restaurant. Sa kasamaang palad, si Guning ay nakaupo hindi kalayuan mula sa Qinzing at Chen Ziyao, kaya muli silang nagkita. Si Qinzing ay nag-ambala mula nang lumitaw si Guning. Kahit na naiintindihan niya na imposibleng magsama silang muli ni Guning, nag-aatubili siyang tanggapin ang katotohanan. Nagtataka siya kung bakit biglang naging kaakit-akit si Guning pati na rin ang outstanding pagkatapos nilang maghiwalay. Noong sila ay magkasama, si Guning ay parang walang iba. Qinzing, anong ginagawa mo? Nagalit si Chen Ziyao at tinanong siya. Sa katunayan, si Chen Ziyao ay may magandang impresyon kay Qinzing, ngunit hindi siya masyadong gusto. Ang dahilan kung bakit sila naging magkasintahan ay dahil sa natulog silang dalawa pagkatapos nilang dalawa na malasing sa isang party. At ngayong boyfriend na niya si Qinzing, natural na hindi niya ito papayagan na humanga sa ibang babae. Hindi sinagot ni Qinzing ang tanong ni Chen Ziyao, ngunit ibinalik niya ang kanyang tingin. Nasa general area sila, kaya hindi rin pumayag si Chen Ziyao na makipag-away kay Qinzing at kumain silang dalawa ng tahimik. Pagkatapos kumain, si Anchen ay bumalik sa trabaho sa ospital, habang si Guning ay umuwi. Dumating ang pamilya ni Gu Qinyang bandang 2:00 ng hapon. Itinalaga ang family reunion nila sa Friendship Restaurant, kaya nag-book sila ng kwarto sa malapit na hotel. Ang takdang oras ng kanilang family reunion meal ay 6 p.m. Dumating ang mga pamilya nina Gu Qinsiyang at Gu Qinyang sa pribadong silid noong 5:40 ng hapon, ngunit hindi pa nagpapakita sina Guman at Gu Qing, na ikinainis nila. Dumating si Guning at ang kanyang pamilya sa tamang oras, at lahat sila ay nasa mga brand ng designer. At sa pagpapakain ng kapangyarihan ni Guning, si Gu Qing at Guman ay mukhang mas bata kaysa dati. Ang mga pagbabago sa Gu Qing at Guman ay masyadong halata para hindi papansinin, at lahat ay humanga at natigilan. Lalo na sina Lin Liwan at Wen Yulan, bilang babae, pareho silang naiinggit kina Gu Qing at Guman. Maasim na sinabi ni Lin Liwan, "Nako, mayaman ka na ngayon, kaya lahat kayo ay may hangin ng mayayamang tao." Mayaman. Mas mayaman ba sila sa tiyuhin ko? Tanong ni Gu Qingxi. Naging mayabang siya dahil hindi siya naniniwala na ang pamilya ni Guning ay mas mayaman kaysa sa pamilya ni Gu Qinsiyang. Eksakto, nag-echo si Gu Yinyin. Parehong bata sina Gu Yinyin at Gu Qingxi, at walang gaanong alam tungkol sa mga alitan ng kanilang pamilya. Narinig lang nila na ngayon ay mayaman na ang pamilya ni Guman at Gu Qing, ngunit wala silang ideya kung gaano sila kayaman. Qingxi, Yinyin, tumahimik ka. Pinuna sila ni Gu Qinyang. Hindi niya gustong inisin si Guning, at hindi niya papayagan ang kanyang anak na lalaki at babae na gawin iyon. Nakaramdam ng hinanakit sina Gu Yinyin at Gu Yinyin, ngunit kailangang makinig sa kanilang ama. E ano ngayon? Ganoon din ang ginawa mo noon, kaya bakit hindi mo ituloy? Direktang sumagot si Guning. Ikaw, galit si Lin Liwan. Mga ad ng pub future. Naunawaan ni Gu Qingyan na iba na si Guning ngayon, ngunit naniniwala pa rin siya na mas mababa siya sa kanila. Sa nakikitang pagmamalaki ni Guning, galit na galit si Gu Qingyan. Guning, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa aking ina ng ganyan. Gu Qingyan, sino ka sa tingin mo? At bakit hindi ko kayang kausapin ng ganyan ang nanay mo? Ngumisi si Guning, na ikinairita ni Gu Qingyan. Biglang tumayo si Gu Qingyan, na parang susuntukan niya si Guning. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Euro else 1N. Sige. Umupo ka na. Sa sandaling ito, pinigilan ni Gu Qinsiyang ang kanyang anak. Ayaw din niyang inisin si Guning at ang iba pa, dahil hindi niya kinaya ang resulta. Binalaan ni Gu Qinsiyang ang kanyang pamilya na huwag maghanap ng mali kay Guning at sa iba pa tulad ng ginawa nila noon.
Kaya kinailangan ni Gu Qingdian na makinig sa kanyang ama at pigilan ang kanyang galit sa ngayon. Maupo kayong lahat, sinabi ni Gu Qingxiang kay Jiang Shu at sa iba pa. Umupo si Jiang Shu at ang iba pa pagkatapos. Nang makaupo na sila ay isa-isang nilapag ang mga pagkain sa mesa. Ang matandang babae ay hindi pangkaraniwang magalang sa pagkakataong ito, ngunit alam nilang lahat na hindi ito magtatagal, dahil ang lahat ng ito ay isang gawa. Walang sorpresa. Ibinuka ng matandang babae ang kanyang bibig pagkatapos na nasa mesa ang mga pinggan. Jiang Shu, talagang inilihim mo ito at wala ni isa sa amin ang nakaalam na isa kang malaking boss hanggang sa nakilala ka ni Qingxiang sa hotel. Ano? Mayaman ka na kaya iiwan mo kami? Inamin ng matandang babae na may utang si Jiang Shu sa kanila. Si Jiang Shu ay hindi masyadong nagpapatakbo ng kanyang negosyo, ngunit hindi na siya mahina. Pinaalalahanan din siya ni Guning na magtiwala at huwag sumuko. Kung hindi, ang mga walang hiyang taong iyon ay sasamantalahin sila ng husto. Kaya naman, naging matigas ngayon si Jiang Shu para protektahan ang kanyang pamilya. Kaya't sa pagharap sa malupit na mga tanong ng matandang babae, si Jiang Shu ay nanatiling kalmado at nakipagtalo, tiyak na nagbibiro ka. Kung iiwan ka namin, hindi sana kami pumunta dito ngayon. At palagi kaming namumuhay ng magkahiwalay. Walang nagmamalasakit sa isa't isa, kaya bakit ko sasabihin sa iyo kung ano ang ginagawa ko ngayon? Sa madaling salita, ito ay wala sa kanilang negosyo. Mga ad ng Pub Future. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Ikaw, natigilan ang matandang babae. Bagamat alam niyang may katuturan ang paliwanag ni Jiang Shu, hindi niya ito matanggap. Well, ang ibig mo bang sabihin ay hindi mo tungkulin sa anak na suportahan ang iyong biyenan? Naniniwala pa rin ang matandang babae na may karapatan siyang ibahagi ang pera ni Jiang Shu. Nay, nirerespeto ka namin gaya ng dati. Hindi namin pinalampas ang isang pulang sobra para sa iyo sa anumang pagdiriwang. Hindi pa ba sapat? Tanong ni Jiang Shu. Si Jiang Shu ay nagsasabi ng totoo. Kahit na sina Gu Qing at Guman ay mahirap noong unang panahon, hindi nila nakalimutang maghanda ng pulang sobra para sa matandang babae. Iba na ngayon. Mayaman ka at dapat bigyan mo pa ako. Nawalan ng pasensya ang matandang babae at inalis ang kanyang disguise. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pulang sobra na inihanda ni Gu Qing at Guman para sa kanya, dahil walang gaanong pera sa loob, ngunit kinuha pa rin niya ang mga iyon dahil sa kasakiman. Ma, kulang ka ba talaga sa pera? Napakayaman ni Qingxiang, kaya hindi makatwiran na kapos ka sa pera. Sabi ni Jiang Shu. Malinaw, tinutukan niya si Gu Qingxiang. Sa katunayan, naunawaan ni Jiang Shu na hindi pakikitunguhan ni Gu Qingxiang ng masama ang kanyang ina. Dahil siya ay isang anak na anak, kahit na hindi patas ang pakikitungo niya sa kanyang mga kapatid, kaya, sinabi lamang ito ni Jiang Shu upang punahin ang matandang babae. Ikaw, galit na galit ang matandang babae. Siyempre, suportado siya ni Gu Qingxiang, ngunit hindi ito tumigil na titigil na siya sa pagnanais ng higit pa. Jiang Shu, hindi makatuwiran. Hindi man nagkukulang sa pera si nanay, hindi ba dapat maging anak kang manugang at alagaan mong mabuti ang ating ina? Sabi ni Lin Liwan, parang kasalanan talaga ni Jiang Shu. Okay, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang ginawa mo ng iyong asawa para sa iyong ina, para matuto ako sa iyo? Sarkastikong sabi ni Jiang Shu. Alam niya na ang isang makasarili na lalaki tulad ni Gu Qingxiang ay tiyak na hindi susuportahan ang kanyang biyenan. At ang matandang babae ay masyadong masama para pahintulutan sina Gu Qingxiang at Lin Liwan na magbigay ng kahit ano sa pamilya ni Lin Liwan. Kung ganoon, walang posisyon si Lin Liuan para sisihin si Jiang Shu. Gayunpaman, sa mga mata ng matandang babae, naisip niya na kinailangan ni Gu Qingxiang at Lin Liwan na lihim na ibinigay sa pamilya ni Lin Liwan ang isang bagay sa likod niya, kaya nagalit siya kaagad. Liwan, lihim mo bang binigyan ang iyong ina ng pera mula sa aming bulsa? Hindi kakayanin kung ginawa iyon ni Lin Liwan. Nanay, hindi ko ginawa. Agad na tumanggi si Lin Liwan, ngunit nagsisinungaling siya.
Bagamat itinanggi ito ni Lin Liwan, binalaan pa rin siya ng matandang babae, makinig ka, pinakasalan mo ang anak ko, at maging masaya ka sa aming pamilya ngayon. Huwag na huwag kang kukuha ng pera sa aming bulsa para suportahan ang iyong sarili. Mga kamag-anak. Sure I won't, sabi ni Lin Liwan, ngunit hindi ito sineryoso. Haha, tumawa si Guning. Simula noong pinakasalan niya ang anak mo at bahagi na siya ng pamilya mo ngayon. Hindi mo siya pinapayagang kumuha ng pera sa iyong bulsa para suportahan ang kanyang mga kamag-anak, kaya hindi mo dapat hilingin sa iyong mga anak na babae na gawin ang parehong bagay. Huwag mong kalimutan na may asawa na rin ang anak mo. Ikaw. Ang sinabi ni Guning ay parang isang sampal na tumama sa mukha ng matandang babae, at nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan. Gayunpaman, ayaw sumuko ng matandang babae, kaya nilero niya ang sisi. Si Jiang Shu ay walang mga magulang at dapat niya akong ituring bilang kanyang ina. Akin din siya. Nang marinig iyon, si Jiang Shu at ang iba pa ay nagulat at naaliw sa katangahan at kawalang hiyaan ng matandang babae. Siniko siya ni Guning, wala pa akong nakitang walang hiyang taong tulad mo sa buong buhay ko. Sino ka sa tingin mo? Dahil sa kahihiyan ni Guning, nawalan ng dahilan ang matandang babae. Sino ka sa tingin mo noon? Street Road ka lang. Bang! Galit na hinampas ni Guning ang mesa gamit ang kanyang kamay, na ikinatakot ng lahat sa paligid ng mesa. Tumingin siya ng diretso sa mata ng matandang babae at nagtanong, naaalala mo pa ba ang ibinabala ko sa iyo? Medyo nagbabanta ang tono ni Guning. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Takot na takot ang matandang babae at hindi makapagsalita. Alam ni Gu Qinsiyang na ang reunion ng pamilya ngayon ay ganap na nasira. Ang sinabi at ginawa ng matandang babae ay kinaiinisan ni Guning. Gayunpaman, bago niya mapigilan ang kanyang ina, pinuna ni Gu Qinyang ang matandang babae, "Nay, paano mo nasabi iyan? Si Ningning ay apo mo." Sinabi ni Gu Qing kay Gu Qingyang na pumunta sila sa family reunion ngayon para lang sa kanya. Kung ang pamilya ni Gu Qinsiyang at ang matandang babae ay nang-ahas na inisin sila, hindi nila ito matitiis. Sa makatuwid, si Gu Qinyang ay na-corner ngayon, dahil ayaw niyang mairita ang alinman sa kanila. Siya ay, walang kamalay-malay na sagot ng matandang babae. Lubos niyang nakalimutan na pinaalalahanan siya ni Gu Qinsiyang na huwag muling tawaging Street Road si Gu Qinsiyang. Gayunpaman, ang nag-iisang babae ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Mga ad ng pub future. Tama na. Huminto si Guman bago muling masabi ng matandang babae ang nakakahiyang salita. Sapat na talaga si Guman sa gayong nakakalason na relasyon sa kanyang ina. Nagpunta kami dito ngayon dahil lang sa Qinyang. Kung hindi mo kami gusto, pwede ka nang umalis dito ngayon din. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Guman, at walang nang-ahas na huwag pansinin siya. Ano? Paano mo nasasabi sa akin yan? Hindi makapaniwala ang matandang babae sa kanyang narinig. Ang lahat ng nasa paligid ng mesa ay labis ding nagulat, kasama si Guning. Gayunpaman, gustong-gusto ni Guning na makita si Guman na matigas at malakas. Guman, paano mo makakausap ang aming ina ng ganyan? Pinagalitan ni Gu Qinsiyang si Guman. Alam niyang hindi makatwiran ang matandang babae, ngunit hindi niya matanggap ang katotohanang naglakas loob si Guman na itaboy sila. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Bakit hindi pwede? Wala akong utang sa iyo, at wala kang karapatang husgahan kami. Sabi ni Guman. Ikaw, natigilan si Gu Qinsiyang, at hindi alam kung paano sasagutin dahil si Guman ay nagsasabi lang ng totoo. Idinagdag ni Gu Qing, noong mahirap kami ni Man, hindi mo kami nirerespeto at lagi mo kaming pinagtatawanan. Wala kaming pakialam. Ang gusto lang namin ay mamuhay ng sarili naming buhay. Gayunpaman, ngayon ay mayaman na kami, at gusto mong ibahagi ang aming pera o kunin ang aming kapalaran. I mean seriously, sino ka sa tingin mo? Ikaw, ang lakas ng loob mo. Galit na galit ang matandang babae,
ngunit naniniwala pa rin siya na tama siya. Sa tingin ko, kayo ang dapat na umalis dito ngayon din. Halos mapasigaw ang matandang babae sa galit. Pagkasabi niyan, binato niya si Guman ng walang laman na baso. Nanay, nagulat ang lahat, ngunit huli na para pigilan ang baliw na matandang babae. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinaas ni Guning ang kanyang kamay at sinalo ang walang laman na baso sa hangin. Mga ad ng pub future. Ang eksena ay muling namangha sa lahat. Paano ito posible? Paano magiging napakaliksi ni Guning? Parehong tanong ang nasa isip ng bawat isa. Matalim na tingin ang ibinigay ni Guning sa matandang babae. And with the effect of her power, parang nagyelo ang hangin sa kwarto. Nanginginig ang matandang babae sa takot at lamig. Nawalan siya ng hininga at muntik ng atakihin sa puso. Bagamat kinamumuhian ni Guning ang matandang babae hanggang sa mamatay, hindi niya ito papatayin. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Nagdikit ang ngipin ni Guning. Pagkasabi noon ay hinigpitan niya ang kanyang mga daliri at agad na nabasag ang laman ng baso. Lahat ay umikot sa kanilang mga mata sa gulat na nakatingin kay Guning na may katakutan. Paano ito posible? Ningning. Natakot si Guman at tumakbo upang suriin ang kamay ni Guning nang walang antala. Nang makitang maayos ang kamay ni Guning, gumaan ang loob ni Guman. Tito Chinyang, sa tingin ko sapat na ito para sa araw na ito. Alinman sila ay umalis dito ngayon, o maaari kang umalis kasama sila. At mananatili tayo at tatapusin ang pagkain, sabi ni Guning sa hindi maikakailang tono. Hindi si Guning ang pumipilit kay Gu Chinyang sa isang sulok, dahil sila ay napagkasundoan noon pa man. Nang nasaksihan ang nangyari, si Gu Chinyang ay natakot. Kahit na hindi siya itinaboy ni Guning, hindi rin siya papayag na manatili pa rito. Sinabi niya kay Lin Liwan, umalis na tayo. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang pamilya ni Gu Chinyang. Si Gu Chinyang na nagsabing tuturuan niya si Guning ng leksyon ay nakita din sa lalong madaling panahon. Nanatili ang pamilya ni Gu Chinyang, ngunit nawala ng gana. Maingat silang kumilos, kung sakaling magalit si Guning. Sa kabaligtaran, nasiyahan si Guning at ang kanyang pamilya sa pagkain, na parang walang nangyari. Noong nakaraan, si Gu Chinyang ay mas mahusay kaysa kay Gu Ching at Guman, ngunit ngayon ay ganap na nagbago ang lahat. Natakot si Gu Chinyang kina Gu Ching at Guman pagkatapos ng araw na ito. Hindi nagtagal, naghiwalay din sila. Pakiramdam ng pamilya ni Gu Chinyang ay nakalabas na sila sa bilangguan nang umalis sila sa restaurant. Si Gu Ching at Guman ay ganap na naiiba ngayon. Napabuntong hininga si Wen Yulan sa selos. Gayunpaman, maswerte rin siya na walang matagal na sama ng loob sa pagitan nila, Gu Ching at Guman. Sa katunayan, ang pamilya ni Gu Chinyang ay palaging hinahamak sina Gu Ching at Guman dahil mas maliit ang kinikita nila, ngunit ngayon ay parehong mas mayaman si Gu Ching at Guman kaysa sa kanila. Bagamat may cradle-to-grave na trabaho ni Gu Chinyang, wala siyang kapangyarihan, at ang kanyang sweldo ay halos hindi sapat para tumaas ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Natamba ang matandang babae, nanginginig at nilalagnat nang makauwi siya. Agad ipinadala ni Gu Chinyang ang kanyang ina sa ospital at tinawagan si Gu Chinyang. Agad na binisita ng pamilya ni Gu Chinyang ang matandang babae. Bagamat hindi naging maganda ang pagtatapos ng family reunion ngayon. Ang matandang babae ay si Gu Ching at ina ni Guman, kaya tinawag pa rin sila ni Gu Chinyang at sinabi sa kanila na ang matandang babae ay may sakit. Hindi nalungkot o kinabahan sina Gu Ching at Guman nang marinig nila ang balita dahil tinalikuran na nila ang tinatawag na family connection sa kanilang ina. Gayunpaman, pupunta sila at bisitahin ang kanilang ina dahil may sakit ang matandang babae. Nag-aatubili si Guning na makitang muli ang matandang babae, ngunit nag-aalala siya kay Guman, kaya pumunta siya sa ospital kasama sila. Gayunpaman, hindi pumasok si Guning sa ospital, ngunit naghintay sa labas. Nawalan na ng malay ang matandang babae nang ma-admit sa ospital. At dahil sa nangyari ngayon, hindi na nang ahas si Gu Chinyang na punahin si Gu Ching o si Guman.
Sa kasong iyon, ito ay medyo maayos sa silid ng pasyente. Habang naghihintay si Guning sa labas, natanggap niya ang tawag ni Leng Xiaoteng. Ningning, ano ang ginagawa mo ngayon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nasa ospital ako, sagot ni Guning. Anong mali? Hindi ka ba komportable? Kinabahan si Leng Xiaoteng. Hindi ako. Kamag-anak lang, paliwanag ni Guning. Oh, naramdaman ni Leng Xiaoteng na hindi ito isang mahalagang tao sa tono ni Guning. Kailan ka babalik? Tanong ulit ni Leng Xiaoteng. Mamaya pa siguro, sabi ni Guning. Hindi na niya inisip pa kung bakit itinanong iyon ni Leng Xiaoteng. Umalis sina Guqing at Guman sa ospital makalipas ang ilang minuto. At nang malapit na silang makarating sa Fenghua Luxury Mansion, muling natanggap ni Guning ang tawag ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, dahil kasama niya si Guman, hindi naging komportable para kay Guning na sagutin ang tawag ni Leng Xiaoteng. Pinatay niya ang tawag at nag-text sa kanya. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Leng Xiaoteng sa kanya. Hinihintay kita sa labas ng Fenghua Luxury Mansion sakay ng itim na kotse. Mga ad ng Pub Future. Nang mabasa ang mensahe, nanginginig ang mga kamay ni Guning at halos mahulog ang kanyang telepono. Tuwang-tuwa siya at nagulat na dumating si Leng Xiaoteng sa CTF. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. Nay, iniimbitahan ako ni Peihan na kumanta sa karaoke, kaya lalabas ako sa gate ng Fenghua Luxury Mansion, pagsisinungaling ni Guning. Huwag kang masyadong umuwi ng gabi. Alam ni Guman na si Chu Peihan ay kaibigan ni Guning, kaya hindi niya pinigilan si Guning. At hindi pa masyadong huli sa sandaling iyon. Pagkatapos ay bumaba si Guning sa kotse sa gate ng Fenghua Luxury Mansion. Sa sandaling lumabas siya ng kotse, napansin ni Guning ang itim na kotse na nakaparada sa harapan. Alam niya na kasama si Leng Xiaoteng, ngunit hindi siya nagmamadaling pumunta doon hanggang sa tumakas si Jiang Shu. Iniwan ni Leng Xiaoteng ang sasakyan nang walang pagkaantala nang lumakad si Guning palapit. Nakita na niya si Guning kanina, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang pagnanais na yakapin siya dahil hindi pa umaalis ang kanyang pamilya. Habang pinapanood si Guning na humakbang patungo sa kanya. Si Leng Xiaoteng ay natuwa at hindi na makapaghintay na hawakan siya sa kanyang mga braso, ngunit kinokontrol pa rin niya ang kanyang sarili na huwag gawin iyon dahil maraming tao sa paligid. Tahimik lang na nabuksan ni Leng Xiaoteng ang pinto ng kotse para kay Guning, ngunit may nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata. Si Guning ay may parehong damdamin. Nang nasa sasakyan na si Guning, isinara ni Leng Xiaoteng ang pinto ng kotse at umupo sa driver's seat. Hinawakan niya ang kamay ni Guning, tinitigan siya ng buong damdamin. Saan tayo dapat pumunta ngayon? Tanong ni Guning. Walang ideya, sagot ni Leng Xiaoteng. Mag-usap lang sandali sa kotse. Tanong ni Guning. Bahagyang kumunot ang noo ni Leng Xiaoteng. Tila hindi iyon ang gusto niya. Well, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Guning. Sa isang hotel ako tumutuloy ngayong gabi, sabi ni Leng Xiaoteng. May pinapahiwatig siya. Namula si Guning at itinabi ang kanyang mukha. Tara punta tayo doon. Sa pahintulot ni Guning, biglang lumiwanag ang mga mata ni Leng Xiaoteng at nauna siyang nagmaneho papunta sa hotel. Para pakalmeyan ang kanyang kahihiyan, binago ni Guning ang paksa. Natapos mo na ba ang iyong trabaho? Mga ad ng Pub Future. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Kailan ka uuwi para sa pagdiriwang ng bagong taon? Tanong ni Guning. Bukas ng hapon, sagot ni Leng Xiaoteng. Sa kanilang maliit na pag-uusap, isang larawan ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ni Guning. Nakita niya na isang anino ang palihim na lumapit sa isang kotse at binuksan ang pinto ng kotse bago niya pinutol ang preno. Nakilala ni Guning na ito ay kotse ni An Guangyao. Bagamat hindi niya inakala ang susunod na mangyayari, delikado kung masira ang preno ng sasakyan. Agad na napagtanto ni Guning na si An Guangyao ay nasa panganib, at tinawag siya kaagad. Sinagot ni An Guangyao ang kanyang tawag sa loob ng ilang segundo.
Bago pa siya makapagsalita, nagtanong si Guning, Tito An, nasaan ka na? Nasa Kadan Hotel ako. Tapos na ang party at uuwi na ako. Anong meron? Sabi ni An Guangyao. May importante akong pag-uusapan sa iyo. Huwag kang aalis at hintayin mo ako sa hotel, seryosong sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni An Guangyao. Nang marinig ni Leng Xiaoteng na makikipagkita si Guning kay An Guangyao, nagbago ang kanyang mukha, ngunit naunawaan niya na ito ay isang emergency. Anyway, magdamag silang magkasama, kaya hindi niya naisip ang baguhin ang lugar. Naunawaan din ni Guning na kakaiba na bigla niyang binago ang plano. Kaya ipinaliwanag niya, bueno, nasa party si Uncle An ngayong gabi, at nagkaroon lang ako ng premonition na may masamang mangyayari, kaya kailangan ko itong pigilan. I'm sorry kung kakaiba iyon. Mukhang kakaiba ito, ngunit pinili ni Leng Xiaoteng na maniwala kay Guning gaya ng dati. Sa parking lot, isang pares ng mga mata ang nakita kay An Guangyao mula sa isang kotse na 10 metro lang ang layo mula sa An Guangyao's. Nang makitang sinagot ni An Guangyao ang isang tawag at bumalik sa hotel, naisip ng lalaki na may iba pang dapat harapin si An Guangyao, kaya naghintay siya sa kotse. Mabilis at tuloy-tuloy ang pagmamaneho ni Leng Xiaoteng, kaya hindi nagtagal ay nakarating sila sa Kadan Hotel. Sa sandaling lumabas si Guning, tinawag niya si An Guangyao. Sinabi sa kanya ni An Guangyao na nasa isang tea room siya, at mabilis na pinuntahan siya ni Guning kasama si Leng Xiaoteng. Tanging sina An Guangyao at Zhang Shanjia lang ang nasa tea room nang pumasok sila. Ikinagalak kong makilala ka, boss at Mr. Leng. Binati ni An Guangyao at Zhang Shanjia sina Guning at Leng Xiaoteng. Lumapit sina Guning at Leng Xiaoteng at umupo. Nagbuhos si Zhang Shanjia ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila. Kumusta ang party? Tanong ni Guning. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Hindi masama. Nagkaroon lang kami ng ilang conflict kay Wu Lianqin, sagot ni An Guangyao. Bakit? Tanong ni Guning. Well, isa sa mga kaibigan ko ang nagpakilala sa akin ng isang boss ng isang clothing company ngayong gabi. Ang kumpanya ng damit ay magtatayo ng isang pabrika, at naghahanap ng isang kwalipikadong kumpanya ng konstruksyon. Gusto ni Wu Lianqin na i-strike ang deal, pero pinili ng boss ng clothing company na makipagtulungan sa akin pagkatapos naming talakayin ang project sa party. Normal na ang mga negosyante ay nakikipagkompetensya sa isa't isa sa parehong industriya, ngunit sinisi ako ni Wu Lianqin at pinagbantaan ako, sabi ni An Guangyao. Bahagyang nagalit si Guning. Bagamat hindi siya masyadong sigurado na may kinalaman si Wu Lianqin sa naputol na preno, naramdaman niyang kasali si Wu Lianqin. Bukod kay Wu Lianqin, may naiinis ka ba kamakailan? Tanong ni Guning. Maliban sa Hangyan Real Estate, wala kaming inis na iba, sabi ni An Guangyao. Imposibleng ginawa ni Hangyan, dahil nabangkarote na si Hangyan. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na si Wu Lianqin ang nasa likod niyon. To be honest with you, I came to you kasi bigla akong nagkaroon ng masamang premonition sa'yo. Nag-aalala ako na baka may mangyaring masama sa iyo. Bagamat parang kakaiba, laging tama ang premonitions ko, paliwanag ni Guning, sinusubukang gawing makatwiran ito. Ang isang Guangyao at Zhang Shanjia ay may parehong reaksyon bilang Leng Xiaoteng. Bagamat naramdaman nilang kakaiba ito, pinili nilang magtiwala kay Guning. Sa katunayan, mas nagtiwala sila kay Guning kaysa kay Leng Xiaoteng. Sa mga mata ni Leng Xiaoteng, si Guning ang kanyang mahal kaya natural siyang maniniwala sa kanya. Ngunit sa mga opinyon ni An Guangyao at Zhang Shanjia, si Guning ay parang isang diyosa na kayang gawing posible ang imposible. Sige, yun lang ang gusto kong sabihin. Umalis na tayo, pero dapat nating suriin muna ang sasakyan kung sakaling may mangyari. Hindi kailanman maaaring maging masyadong maingat ang isa. Hindi direktang masabi ni Guning sa kanila na nasira ang sasakyan, kaya pinaalalahanan na lang niya silang mag-ingat. Mga ad ng Pub Future. Sinundan ni Guning at Leng Xiaoteng si An Guangyao sa underground parking lot.
Nang nasa parking lot na sila, pinagmasdan ni Guning ang paligid upang makita kung nandito pa ang lalaki. Ang ilang mga kriminal ay mananatili sa site upang makita ng personal ang resulta. Habang pasulyap-sulyap si Guning sa parking lot, nakasalubong niya ang mga mata ng lalaki sa kotse. Nagbago ang mukha ng lalaki nang makita ni Guning ang kanyang paningin. Obviously, siya ang nagpaputol ng preno. Hindi nagtagal, nalaman ni Zhang Shanjia na may mali sa sasakyan. "Boss, naputol ang preno," sabi ni Zhang Shanjia. "Ano?" Nang marinig iyon, nagulat si An Guangyao. Bigla siyang tumingin kay Guning at nadama na maswerte na ang tumpak na premonition ni Guning ay nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi, hindi niya makikita ang araw ng bukas. Si Wu Lianqin ba? Isang Guangyao ang nag-assume, at naniwala na ito ay lubos na posible. "Sa tingin ko, posible, pero wala kaming ebidensya. Maaari muna tayong bumaling sa manager ng Kadan Hotel at suriin ang mga surveillance camera para malaman kung sino ang gumawa nito." Bagamat nakita na ni Guning ang lalaki sa kotse, kailangan pa rin niya ang patunay. Hindi niya hahayaang makawala ang lalaki dahil naglakas loob itong saktan ang mga tauhan niya. Kung wala si Guning ng premonition, si An Guangyao at Zhang Shanjia ay napatay na sana. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming bagong domain na mangabyte.com. "Hahanapin ko ngayon ang manager," sabi ni Zhang Shanjia at mabilis na naglakad papunta sa hotel hall. Mga ad ng pub future. Hindi malinaw na narinig ng kriminal na nagtatago sa kotse ang kanilang usapan, ngunit alam niyang nalantad ang kanyang pakana, at lubos siyang nagulat. Gayunpaman, hindi namalayan ng kriminal na alam na ni Guning na siya ang nasira ang preno, kaya hindi siya kaagad umalis, ngunit nanatili upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sinabi ni Zhang Shanjia sa manager ng Kadan Hotel ang nangyari sa kanilang sasakyan, at namangha ang manager. Hindi siya nabili ng pera, kaya agad niyang hinayaan si Zhang Shanjia na panoorin ang mga surveillance camera. Bagamat hindi masyadong malinaw ang anino sa mga surveillance camera, dahil nakamaskara at sombrero ang lalaki, kitang-kita nila ang buong proseso ng pinutol ng lalaki ang preno. Mabuti na lang at nakita nilang nagtatago pa sa parking lot ang lalaki kaya agad na tumawag ng pulis ang manager. Ang isang Guangyao ay isang mahalagang tao sa lungsod F, kaya dumating kaagad ang mga pulis. Ipinakita ng manager ang video sa mga pulis pagdating nila, at dumiretso ang tatlo sa kotse kung saan nagtago ang kriminal pagkatapos. Hindi namalaya ng lalaki na nakalabas na pala siya hanggang sa tumakbo ang tatlong pulis sa kanya, ngunit huli na para makatakas siya ngayon. At nang maibalik ang kriminal sa hotel, sa wakas ay nalaman niyang may mga surveillance camera sa parking lot. Halatang napakatanga ng lalaking ito para maging kriminal. Sinabi ni Guning kay An Guangyao na hinihiling na pilitin ng pulisya ang mga lalaki na aminin ang kanyang krimen sa lugar. Isang Guangyao ang maimpluwensya sa CTF, kaya handang tumulong ang pulis sa kanya. Gayunpaman, si Guning ang nagtanong sa kriminal. Sa matibay na pruweba sa mesa, hindi ito maitatanggi ng lalaki. Ayaw niyang masentensyahan ng mag-isa, kaya sinabi niya kay Guning na nasa likuran niya. Tinawagan siya ng sekretarya ni Wu Lianqin at nangakong bibigyan siya ng 5,000 yuan kung magtagumpay siya. Nakatanggap siya ng deposito na 20,000 yuan. May mga mensahe at recordings ng tawag bilang ebidensya. At kahit na ang sekretarya ni Wu Lianqin ay nagudyok sa kanya na gawin ito, alam ng lahat na sinunod ng sekretarya ni Wu Lianqin ang utos ni Wu Lianqin. Wu Lianqin, siya talaga. Galit si An Guangyao, kahit alam na niya ang sagot. Gayunpaman, kulang pa rin sila ng sapat na ebidensya para hatulan si Wu Lianqin. Hahawakan ito ng pulis. Ano man ang resulta, nagpa siya si Guning na maghayganti kay Wu Lianqin. Gabi na nang tuluyan na nilang naayos ang gulo. Sinabihan ni Guning sina An Guangyao at Zhang Shanjia na magpahinga. Nasira ang kotse ng isang Guangyao, at naiwan sa parking lot na naghihintay na ayusin. Kaya nag-ayos ang Kadan Hotel ng kotse para pabalaykan sina An Guangyao at Zhang Shanjia. Pagkaalis ni An Guangyao at Zhang Shanjia,
umupo si Guning sa kotse, habang si Leng Xiaoteng ay nag-book ng kwarto. Nauna si Leng Xiaoteng sa kwarto, at susundan siya ni Guning mamaya. Nag-aalala siyang makita ng mga taong nakakakilala sa kanya, dahil baka magdulot ito ng tsismis. Habang naghihintay si Guning sa kotse, nag-surf siya sa internet para maghanap ng impormasyon tungkol kay Wu Lianqin. Si Wu Lianqin ay isang tanyag na negosyante sa CTF, at dapat mayroong pagpapakilala sa kanya.